Nakita nyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Yung hearing, mas gusto ko na mga naririnig ko sa sa Congress. Kasi mas marami silang matitibay magtanong. Ano, Tol? Sir Bantag, yung sinasabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung tanong na yun at pinagpatuloy pa yung tanong? Bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi in aid of legislation lang kasi. Hindi maliwanag para sa akin kung ano talaga ba ang trabaho ng Senate at Congress dito sa sinasabing hearing in aid of legislation. Kung in aid of legislation lang ba, wala ba silang ngipin to recommend the removal or relief of mga ganun sana di ba? Hindi katulad nitong si Congressman Abante na sinabi niya I like this woman, sabi, this madam to be out of Bucor, parang ganun sana Yun ang mga titibay. Congressman Busita nga, sabi ko, kung ako, Prehensya, yun ang mga magagandang Okay naman si Senator Tolentino Kaso nga lang, minsan, biglang nakakat siya. Nakakat siya dahil biglang sisingitan ng isang senador. Hindi ba niyo napapansin? Pansin. Kumbaga, hindi, okay na yan. Kasi panahon ko, parehas yan Pero kung kayo, may parang ganun masundan ko lang yung sinabi nyo, General, no? Yung mahina to si Katapang, wala siyang alam sa Bucor, wala siyang pamamalakad. Si Angelina, magaling. So, sa madaling salita, posibleng napapaikot sila dito at ang nagpapatakbo na dyan sa Bucor, talagang hands-on dyan, nasa ibaba, si Angelina. At kung ano man may bulilyaso dyan, lumalapag kay Angelina. Oo, Tol, kasi marunong nga yan, galing ng BJMP yan, magaling sa kalukuhan naman din yan. Alam niya yung yung weaknesses ng mga PDL, alam niya yung mga pangangailangan ng mga PDL, doon siya pumapasok. Nagbabait-baitan, tapos doon niya titirahin. Nakita niyo nung una itong si Katapang, sabi niya, i-text daw nila siya, i-text nila ako kapag may problema, parang ganun, di ba? Ibig sabihin, pinagbibigyan ng cellphone. Hindi naman tama yun sa sa trabaho sa jail. Hindi pwedeng magbigay ka ng cellphone. Naglagay pa ng wifi. Hindi naman ganun. Sa tagal ko sa nag-retire na nga, sabi ko, ngayon lang nangyari yan. Record holder sila. Lalagyan mo ng wifi, bibigyan mo ng cellphone, bibigyan mo ng tablet. Puro lang sila nung bulilyaso na, saka sila nagpapalusot. Nakita nyo, bulilyaso, palusot, bulilyaso, palusot. Ganon sila Turo dito, bantag yun. Minana namin yan. Mga ganon. So, alam mo kasi, ang ginawa kasi nila, di ba, tinanggal nila yung patrol. Wala nang eyewitnesses sa kalukuhan. Tapos, sino ba yung gwardiya nila? Di kakutsaban na rin nila. Dumidire-diretso yung baka dun sa sa gate kung saan saan nila pinapadala, di ba? Kahit paharap-harapan yan. Nakita niyo yung beer? Dati, grabe talaga, grabe. Dati nung hinuli daw nila yung Red Horse. O di sige, sabi nila si Bantag yan, yung team ni Bantag. Tapos nagpasok sila ng beer. Okay lang kasi wala daw alcohol content. Ang gagaling nila. Alam mo, ito ang mali kasi sa Bucor. Ang nagiging head dyan, na-appoint yan kasi retired. So, itong trabahong ito ay bonus na lang. Kasi nakita nyo, dati siyang AFP chief. Nag-retire na yan, nakuha niya kung anong retirement, pay niya. Nag-pension na yan. Tapos ilalagay uli siya doon, hindi pangising-ngisi ang walang yan. Kasi pera na lang, bonus na lang ito Magkabulilyaso ako dito, kahit anong gawin kong kagaguhan dito, okay lang. Kasi wala, retired naman na ako bonus na to nakukuha nyo, Tol? Dapat talaga, hindi dapat linalagay dito yung mga retired. Dapat yung mga
bata pa o kaya galing sa Bucor kung mayroon sanang maaasahan, wala rin naman. Wala na, walang maasahan. Kung mayroon man, talagang sasalain mo kung mayroon. Pero yung pagpasok po ba ng Kasi ito naman ng ano, yung pagpasok po ba ng droga Ano, dati yung pagpasok po ng droga dati sa inyo, napigilan niyo po yun. Napigilan, tol. Kung mayroon man, nauhuli at maliliit na lang. Normal na lang yun eh. May mamatitigas ang ulo. Minsan basta mayroon din. Pero maliliit, hindi katulad nun. Nung katulad nung hopya-hop. yan nila, yun lang. Ang nakita doon eh. Malay natin yung sinasabi nyong pagpasok ng live na baka. Alam naman natin yung mga sindikato, kahit pakatao, pwede nilang ilagay sa loob ng tiyan yung mga diamonds or drugs din, di ba? Yun baka pa kaya, nakakatayin din mamaya. Di inoperahan din, baka linagyan din, baka lang. Opinion ko lang din. Pwede yun. Kasi yung tungkol doon sa Oo, sinasabi nila yung sa hopya, etc. Ay, anong tingin nyo dito? Yung droga ay nakakapasok or nagluluto na sa loob? Anong posibilidad doon? Kasi nabanggit to ni... O sa tingin, Sa tingin ko tol, talagang garapalan lang na pinapasok nila, inaalaw nila Angie. At ni Katapang yan. Kasi nga sabi ko, yung nagkawalaan ng mga drug lords, sino ba yun? Sina Ago. Drug lords mga yun eh. Ano bang mga kalaban ko? Di ba? Mga drug lords, ang daming nasagasaan dyan, drug lords. Pero kung tatanungin mo lang naman yung mga ordinaryo dyan, ng mga PDL, kakampi ko yan eh. Pero dahil ang namumuno dyan, ang naghari-harian ay sila, kahit pa si Jose Rizal, aaminin nila. Ituturo ka na ikaw ang pumatay, lahat aaminin nila yan. In due time, lalabas ang katotohanan. At sana nga, sabi ko, grabe itong gobyerno ngayon. Grabe. Grabe, garapalan na garapalan. Sir, yung solusyon daw ni ni Katapang na additional budget para daw matigil na itong pagpasok ng droga sa Bilibid. Ano masasabi niyo po doon? Hindi naman yung additional na budget ang solusyon sa sa pagpigil sa pagpasok ng droga. Ang additional fund na yan ay pagpapatayo lang ng kulungan, ng additional kulungan. Pero yung sabihin para ma-prevent yung pagpasok ng droga, kagaguhan. Hanggat nandyan si Katapang, hanggat andyan si Angie. Kahit pa ilang daang libong bilyon ng pundo dyan, pasok pa rin ang droga. Basta nandyan sila. Kasama na si Buying dyan. Kaya nga sabi ko, ang lumalaban lang dyan, yung mga may bayag. Marami pa naman. Sabi ko nga, andyan sina kung Akop, kung Busita, kung Abante, kung Rehensya, marami pa. Hindi lang kasali sa hindi lang kasali sa committee yon. Pero marami. Hindi lang mga politician. Marami rin naman mga private citizens, anak ng teteng, wala na. DOJ, gago, wala. Saan pupunta ang mga tao? Sabi ko nga kung lahat ng ilalagay ay kaya nilang hawakan dahil sa pera, sa Congress, na ang namumuno dyan ay si Romualdez, pinsan din niya, wala na Ang inaasahan natin si BBM Pero mayroon ba? Wala Wala sa nakikita natin. Anong iniintay? Magkagulo? Magkagulo sa Mindanao? Magkagulo kung saan-saan? Para ano? Baka lang naman. Opinion ko lang. Talagang sinasadya, magkagulo na para magdeklara ng martial law. Ano ko lang naman, medyo guni-guni ko lang yun. Pero bakit nakita nyo? Wala hindi siya lumulutang. Hindi siya nagsasalita. Gumugulo Magulo na. Gumugulo ang Pilipinas, Mindanao. Bakit natotolerate yung ganon? Diba? Dapat i-prevent yung kaguluhan. Hindi. Bakit? Baka mag-escalate pa to. Sinasadya ba ito? Sinasadya bang maging pipi? Sinasadya bang maging bingi? Diba? Ano pa yun? Bulag. Diba? Sinasadya bang maging malamya?